100k and possible baka mag-drop na. Then another leg up ulit tayo. Ganyan yung possible nakikita ko, pero I'm not sure kung ganito yung playout na gagawin niya, guys. Pero still, kahit pa paano ay analyze lang natin ang pwedeng mangyari at least. Trading crypto, especially with leverage, is extremely risky and you can lose your entire portfolio. This is not financial advice. This video is for educational and entertainment purposes only. Be aware of scammers impersonating us. If you can't find it on this YouTube channel, it's a scam. Welcome guys, tara pag-usapan natin ang price action ni BTC ngayong araw. Bali, gusto ko lang kayo bigyan ng insight regarding kung ano nakikita ko sa price action ni BTC ngayon, and then gusto ko lang kayo bigyan ng mga info about sa mga knowledge na nalalaman ko, and then paalala ko lang ha, this is not financial advice, this is only educational purposes only, and gusto ko lang kayo bigyan ng entertainment regarding on price action ni BTC. And let's start based on the chart sa daily candle natin kay BTC. Kahapon medyo maganda sana yung gabi natin noon, di ba? Green tayo dito. Pero ngayon nangyari ay binigyan tayo ng doji candle. Ano ba ang doji candle? Ang doji candle is indecision making candle yan. Ibig sabihin, si bull tsaka si bear ay hindi sigurado kung ipupush ba nila sa upside o ipupush nila sa downside. Kaya nangyari, nagkaroon tayo ng ganitong kandila. And then ngayon, dahil Sunday ngayon, expected nyo na walang masyadong volume, kaya medyo manipis ang volume natin, kaya nagdadrop ang price action ni BTC. Pero still waiting tayo sa mga giging news mamaya, kung ano mga sasabihin ni Powell o ni Trump. Alam niyo naman sila, pag Sunday bigla-bigla sila nagbibigay ng mga news na unexpected natin, kaya minsan may makikita tayo na galaw na biglang pump, sabay biglang dump. And then based on the chart, di ba, sabi nga natin, ang ginagawa ngayon ni BTC ay gumagawa lang siya ng flag. Kaso yung flag na ginagawa niya until now is upside. Hindi ito yung flag natin na gusto natin na mangyari, di ba? Lagi ko sinasabi sa inyo yun. Pero based on the history, ginawa niya yan before, pero nag-break to the upside siya. Dalawa niyang beses yung ginawa, 1 tsaka 2. Ito yun. Yan, tsaka ito. Dalawang beses yung ginawa, then possible bang ganun din gawin niya? Yan din natin alam. Kaya sabi ko sa inyo, let's wait for the next candle kung ano sasabihin sa atin, and then saka tayo papasok na entry. Paalala ko lang, wala pa ako entry dahil naalala nyo yun, sabi ko sa inyo na hindi ko expected na mag-break out to the upside to, dahil may nakita tayong rising wedge noon, tapos lahat naka resistance tayo lahat, and then not expected na yung nangyari noon, kaya wala pa rin akong entry. Kaya still now I'm waiting na bumalik siya dito sa 382s natin. Bali, paano ba kunin ng 382? Ito, gamit ka ng fib, then hanapin mo yung 382. Bali, ito yon. Still waiting pa akong balikan niya to, itong area to. Then right now nasa 618 tayo, kaya andito tayo sa resistance natin ng 618 golden level. Then let's see kung babalikan niya tong 382 natin dito, na possible kung balikan niya, doon ako papasok na entry, and then another leg up. Let's see kung ganun gagawin niya, or magko-consume muna tayo bago another leg up. Medyo alanganin din ako dahil May ngayon, if ever baka mag-sell go away na. Then let's see, wait natin muna ha. Mahirap ang market ngayon dahil hindi natin alam kung anong tinatakbo ni Trump sa isip niya. Ayun lang, bali let's see, analyze pa natin deeply ang price action ni BTC before. Baka kasi ito yung guys ha, iniisip ko kasi baka ito yung A natin, ito yung B, then ito yung magiging C. I-retest lang itong area to, itong 100k, and possible baka mag-drop na, then another leg up ulit tayo. Ganyan yung possible na nakikita ko, pero I'm not sure kung ganito yung playout na gagawin niya, guys. Pero still, kahit pa paano ay analyze lang natin ang pwedeng mangyari, at least ready tayo. Hindi ko sure kung bull run ulit ba tayo, another bull run, or baka or another ano lang to, retest lang muna. Hindi pa natin sure kung anong possible, kasi ito yung A natin, ito yung B, ito yung C, hanggang dito yung C. Then possible mag-correct na tayo, pabalik dito sa 382s, then another pump muna, then down, then pump. Ganyan yung mangyari. Let's see. Hindi ko alam kung nasa bull market ulit ba tayo, or another leg up lang bago mag end of the month. Then another month na naman ulit tayo, 7 months bago ulit tayo mag-pump. Let's see. I'm not sure kung ano pang pwedeng gawin ni BTC, but still nandito pa rin ako sa decision making na kung hahabol ba ako, and then out ako dito. Let's see ha. Pero still
Kasi ito yung sinasabi kong pattern na ginagawa niya is yung flag ay pataas. Ito yung ayaw natin. Sana, kaso ito yung binuo niya. Ano bang gusto natin sana dati? Ang plano natin ay gusto ganito sana ang gawin niya, diba? Ganito. Kaso iba yung binigay sa atin. Ganyan. Let's see kung anong susunod na mangyari. Then, sa Monday, closing candle tayo sa weekly. And then, sa weekly, nagka-week tayo dito. Then, next month, next week, baka balikan lang to. Then, possible mag-drop or possible retest tong area to kasi wala tayong week dito, guys. Kasi, no magnet zone kasi ang week eh. Then, ito, wala tayong week. Possible, balikan yan ha. Pero hindi ko alam kung kailan, pero at least sinasabi ko sa inyo na mag-ready lang tayo. Kasi ito, walang week, pero bumalik siya dito, then mag-drop, binalikan yung ito, then kinumpleto yung week. Ayan, kumbaga binabalikan na talaga ang mga magnet zone natin. Ayoko masyadong maging malalim na technical kasi lahat naman hindi masyadong marunong magbasa ng candle. Baka, let's see, baka magbago ako ng content. Baka gumawa din ako ng mga tutorial about sa trading kasi maraming gusto matuto din. Kasi sa mga comment section, binabasa ko yung sa Facebook, saka sa YouTube ko. Gusto nila ng mga tutorial about sa how to read candlestick. Baka medyo mabawasan ko muna yung pag-upload regarding sa price action ni BTC kasi magpo-focus ako mag-edit. Hindi rin kasi ako marunong mag-edit, nag-aaral lang din ako. Ngayon lang, gusto ko lang kayo bigyan ng insight paano natin to i-contest tong trade na to, pero still I will do my best na mabigyan ko kayo ng insight about sa price action ni BTC, and then let's see kung ano mangyayari sa susunod. Ito, hindi ko pa ito tinatanggal, nilinis ko lang muna yung chart natin para fresh tignan, hindi masyadong madaming nakalagay, para hindi magulo ang analysis natin, para hindi tayo mahirapan mag-decision making. Ngayon lang, still iniwan ko na tong CME gap kasi mahalaga to. Kasi para alam natin yung mga possible pa na kailangan na balikan ni BTC, and then may CME gap pa tayo hindi pa nababalikan ha, around dito ha. Baka maiwan natin next week pero let's see kung babalikan. Maganda sana balikan na. Gusto ko sana balikan na to para hindi tayo kabahan ba if ever mag leg up ulit si BTC, then pagka binalikan to i-push pa taas, then let's see hanggang dito tapos mag-dribble na lang tayo dito. Pero still waiting pa rin tayo sa possible na kandila natin kasi gawa ng medyo magulo pa ang market. Lalo ngayon, nagkakaroon ng tension about sa US and China, sabi nila. Pero let's see, feeling ko hindi na magagawa ng gulo ang China dahil bagsak din ang ekonomiya nila. Kaya hindi sila gagawa ng risk about sa mga ganito, mga gera-gera. Kasi alam mo naman, China ay hindi sila gagawa ng wrong move. Ganun lang. And then sa Ethereum, same sa ginagawa ni BTC, gumagawa ng flag pero upside din, pero still lang sa overview may ano tayo dito, flag pa rin ha. May flag tayong bear flag na ginagawa, possible waiting na lang to mag-break to the downside. Kung may liquidity pumasok ulit sa altcoin, pwede mag-break to the upside, pero let's see kung paano gagawin nito sa ating price action kay Ethereum. Medyo liquids pa rin tayo dito kasi possible baka balikan niya tong 1k to 1.1, yun lang. And then CoinGlass, quick update lang tayo kasi Sunday wala masyadong galaw. Sunday, tapos ayun, sa CoinGlass natin possible balikan to ng mga market maker tong ilalim ha. Medyo makapal ang liquidity natin sa ilalim, baka possible hatawin to, ubusin to ng market maker. Marami naglalong kaya dumadami ang liquidity sa ilalim, possible mag-short ang price. And then let's see mamaya 8:30 pagpasok ng US kung may magti-trade pa rin o wala. Let's see kung kakapal ba to, hindi na. Kung dumami ang mag-short, possible ha guys baka makita tayo ng price recovery, baka mag-pump ang price ni BTC ulit. Pero let's see, wala pa naman news na negative, still yun pa rin naman tayo. And then sa 12 hours, silipin natin, wala naman masyado, parehas lang, inuubos lang din pala yung liquidity sa ilalim. Then possible, if ever pagpasok ng 8:30, dito mawala itong liquidity natin sa taas, possible makita tayo ng pampa. Ayun lang. And then ayun lang, wala masyado, still dito pa rin tayo sa ano ni BTC. Let's see kung tama ba yung analysis natin dito, kung ito na yung ABC pattern natin hanggang dito, then magdi-dip or correct, and then another ABC pattern na naman ulit ang gagawin niya. And then let's see kung anong
Kasi based on the Elliott theory, ganun yung possible gawin niya, pero let's see. Medyo pang maaga pa para sa wait muna kayo bago pumasok ha. Gusto natin sana i-retest niya muna yung mga support muna, i-retest ang support, and then bago mag-break up upside. Gusto natin i-retest niya muna to, and then let's see. Or possible itong 382s natin dito, ito. Yung sa 382s natin, 88k to 85k. Ito pa rin binabantayan kong area. Pero yung last prediction natin, tumama tayo. Kaso yun lang nga lang, wala lang akong entry dahil hindi natin expected na tatama tayo doon sa ating prediction. Ayun lang. Paalala ko lang ha, yung kung magti-trade, wag masyadong mag-over leverage. Yung position sizing, i-check lagi. Yung margin. And then, always remember, trend is a friend. Bye-bye. Trading is never as easy. But who say you can't have fun? In every minute you lend, the more you will enjoy. As you grow up in this industry, you will find yourself, and so round yourself with people who will help you to grow up as trader. It's hard in the first place, but I am sure you will be successful. As a trader, always remember trend is your friend.